This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Sigaw ng bayan. Tama na yung pagtaas at pagtaas, walang humpay na pagtaas ng gastos o presyo ng elektrisidad. Yan po ang ating paksa sa gabing ito. At ang atin pong panauhin ay isang power activist na si Jojo Borja at kasama rin niya ang isa pang aktivista, si Mentong Laurel. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi ka, Alan. Magandang gabi. Sisimulan natin yung ating paksa dun sa tinatawag na emergency crisis ba yan? Crisis sa electrical power na konektado dun sa pangalawang emergency na emergency powers naman. Yung isa, emergency electrical power. Yung pangalawa, emergency political power. Parehong nakakatakot. Pakipaliwanag nga to, Jojo. Yung sinasabing emergency powers para may magawa ang Department of Energy na persahin ang mga taong bayan na magbabayad ng kuryenteng mahal. Ibig sabihin, kailangan maglagay ng mga planta na mas sinamahal, mas hindi kailangan para lang may kumikita. Hindi naman tayo kumikita. May maraming kumikita na mga pribadong mga negosyante. Yung sa madaling sabi, ipa-privatize. I-privatize. Ang supply ng elektrisidad. Ay total privatization. By the executive department. By the... without legislation. It will pass through, without legislation. Kasi when they try to legislate, there is very... passionate opposition over it. Joint resolution lang naman itong emergency power sa presidente, di ba? Yes. Joint resolution by the houses of Congress under, I think, a provision of the EPIRA. Oh. Sabasahin natin, Kaalan, no? Sabi sa Section 71 ng EPIRA, Electric Power Industry Reform Act, Congress may authorize through a joint resolution the establishment of additional... Dahan-dahan, mabilis. Okay. The establishment of additional of additional generating capacity under such terms and conditions as it may approve. So for me, there are several issues here. Ito ay galing sa Electric Power Industry Reform Act na pinasa noong Mayo noong 2001 after 4 months after EDSA 2. At pinirmahan ni Gloria Arroyo in June of that year. Kompleto na ba yung binasa mo? Yung provision na yun, kompleto na. Walang para sa presidente doon, there is a provision there that authorizes the president to go into emergency powers if needed. Ganito. Paano pagkasulat dyan? EPIRA allows emergency powers to the President. Quote, upon the determination by the President of the Philippines of an imminent shortage of the supply of electricity, unquote. So, may EPIRA, may law. First of all, yung EPIRA, ginawang batas yan, sabi nila, pag may batas ng EPIRA, which is for total privatization, wala nang problema sa kuryente dahil may competition, may investment incentive, so maraming mamumuhunan. Level playing field, sabi nila. Level playing field, kung at bababa daw ang kuryente. Rason. Magmula nung nagkaroon ng EPIRA,
nalunod na ang taong bayan sa pagtaas ng kuryente. Parang baha ng presyo. Magbababa ng 5, magtataas ng piso, parang ganun eh. Pero yung kuryente, hindi tulad ng gasolina, may baba eh. Tapos, Kuryente, walang baba. Tapos walang warning pag nag-blackout o brownout. Magtaas ng 3, baba ng 1. 3, baba ng 1. So, it's continuously going up. Parang cha-cha. Oh. 1 step forward, 2 steps backward. Pero 2 steps forward. ito, baliktad. Baliktad. Pero si Ka Alan, maganda i-brief ang publiko ulit. Si Jojo Borja is a power plant entrepreneur eh. May power plant sila sa Iligan City. So, alam niya ang negosyo Ikaw na mismo, to. nakikinabang ka dyan sa Ipira. I am an insider. Nakikinabang ka dyan sa Ipira. Of course, of course. Bakit ka? Ang sabi, I will always... Bago to, mga kababayan, isang nakikinabang sa sistema ng Epira dahil may negosyo siya ng electric power distribution sa Iligan, pero ang puso niya para sa bayan. Sinasabi niya sa bayan, ngayon, na may problema. May problema. At kailangang maintindihan ni Juan de la Cruz paano tayo napapaikot. Sige, Jot, tuloy mo. Okay. Ang problema, ito ang nangyayari. Sabi nila, gumawa sila ng batas para bababa yung presyo ng kuryente. Yan ang Epira. Ipira. The only problem is, when Ipira was implemented, what we used to make in 1 year, we now make it in 3 months. So, naging times 4. Medyo mahirap na sa konsensya yan eh. Ulitin natin yung Epira means Electric Power Power Industry Reform Act. Dapat reform ito. Reform. Dapat yung problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng elektrisidad, dapat na reforma, dapat bumaba, pabor sa taong bayan. Pero ang nangyari, kabaligtaran. Nabaliktad. Kaya ang tawag ko dyan, madalas sa aking pagsusulat, Electric Power Industry Deform Act. Dideform. Okay. Now, itong, para gusto mo malaman talaga yung, ano talaga ang agenda, itong mga emergency powers at saka itong mga ano-ano itong na puro pangdagdag ng presyo. You listen to what Senator Osmeña says. Surge. Yes. Don't listen to Petilla, DOE Secretary Petilla or Almendras because these people do not know anything. They are just being used. Walang mga alam yan. Alam ko. I know. Even the people around them do not understand what they're trying to do. Okay? Okay, go ahead. So, the masterminder, the mover is, I will repeat it, and I hope Serge Osmeña is listening to me. I'm sure he is. I have heard some dares against him to prove me wrong that what they are doing is talagang Bad too for much. the people. Bad for the people. Okay. Serge Osmeña is always saying that the other day, he blames everything else except Ipira. And the whole world knows that Ipira is the culprit. I am telling Mr. Osmeña that because of your Ipira, immediately after it was implemented, the rates went up so much that I can say that it's what we used to make in 1 year, we now make in 3 months. Ibig mo sabihin, yung kinikita ng negosyo mo bilang power distributor, yung kinikita mo dati ng 1 taon bago mo kitain, Kikitain na lang ngayon, under Epira, sa 3 buwan na lang. 3 buwan na lang. So, Times yung 4. kinikita mo dati na 1 taon, times 4. Yes. Pero kaalan ka, Jojo, no? Dadagdag ko. Si Jojo, lehitimong, yung third generation ka na, no? Yes, yes. Third generation in the power industry. Nagsimula yung lolo niya sa pump boat engine, kuryente sa baryo. We started 80 years ago, my grandfather, with a small 2-cylinder engine to power a few meters of a road in a very small town, Iligan City. Sa madaling sabi, ilan sa pagkakaalam mo ang mga negosyanteng pribado dun sa power distribution business? Ilan kayo sa buong Pilipinas?
during the time of Marcos, he nationalized most of them. But there were about 11 private. That's How it. about now? We are 11 plus almost over 150 cooperatives. But still, 150. yes, more or less. Would it be correct for me to say, as a general statement, na yung sinabi mo na bago mag-ipira, ang kinikita mo sa isang taon, Oh. halimbawa, X amount. Nung matapos ang ipira, naging 4X. Yes. Ibig All over sabihin, the country. doon sa 150 distributors, Lahat. lahat sila. Okay. Saan kukunin yung perang yon? Kaya nga. Sa taong bayan na Yes. nagbabayad. So, ano ang reformang masasabi nila dyan? Kaya Tapos nga. ngayon, may emergency pa. Oo. Pakipaliwanag nga yan. Emergency kasi ayaw nila na mabuko yung ginagawa nila. Sino itong silang ito? Itong mga negosyante kagaya sa amin. Sila Serge Usmeña, kasama. Yung mga Usmeña represents the power industry. Kasama na yun. And I think he's also married to a Lopez. Lopez. Okay. Yes. He's also a Meron siyang family interest. Yes, kasi yan ang bulldog dyan sa Committee of Energy sa Senado. May papasok na mga reklamo kontra sa gustong papalitan ang IPIRA. There are about 100 bills passed in Congress to do something or to cancel or to amend. IPIRA. Walang makapasa kasi nandiyan si Usmeña. Bakit? Anong ginagawa niya? Ayaw niya nga. Chairman siya ng Energy Committee. As an individual senator, he can do that? As chairman, he has the Baka power. hindi alam ng taong bayan yan. Siya may Akala ko collegial body So, yung Senate. kaalan, yung ating efforts to try to make the law fair, ay parang patintero eh. Si Serge Usmeña nandun sa committee, nangaharang ng ganyan eh. Patintero bang tawag doon? Oo, ganyan o. Haharang. Ito ang malaking sekreto. Okay? Senator Usmeña just said a week ago that paano mag-succeed ang IPIRA? Hindi pa na totally privatized. Ang Mindanao daw, hindi pa na privatize yung mga hydroelectric power plant. Ayun. Sabi niya, one statement, hindi na privatize. Second, he says, because the private sector doesn't want to compete with the government. Lumabas ang katotohanan. Ayaw sila mag-compete sa private, sa gobyerno. Kasi ang may-ari ng mga hydroelectric plants sa Mindanao ay ang gobyerno. And to produce 1 kilowatt of electricity cost only the government 22 centavos per kilowatt hour. Ang sinasabi mo ba dito sa tinatawag na privatization, ngayon, sa kasalukuyang kalakaran, yung mga power plants ng Napocor ang may-ari sa sambayan ng Pilipino. Yung Ang hydroelectric. sinasabing privatization ni Usmeña, gusto niya Bilhin pa kunin siya. sa taong niya. bayan yung Oo. pag-aari at sila ng mga pribadong negosyante magmamayari niyan. Yun ang ibig sabihin ng Yan, privatization. Kasi itong mga plantang ito, walang fuel. Libre ang fuel, tubig eh. Tubig, hindi mo binibili ang tubig. Okay? Kasi hydro... Hydroelectric. Okay. So that, dahil dyan, bayad na yung kapital sa paglagay ng dam that was built way 57, 60s, early 70s, like the Hoover Dam of the U.S. It's about 60, 70 years old, but it's still producing power for the United States. We are producing power there at the cost only of 22 centavos per kilowatt You're hour. referring to Mindanao. Mindanao, the hydropower plant of Mindanao. Okay. But PISAM sells it at 250. What is PISAM? Power sector assets liability management. They Ito are ang managing the yeah, it's assets government. agency. Itong nag-take over nung lahat ng assets ng National Napocor, Power. National Power. Okay. They took over para they will manage the privatization process. Yes. Ito yung enforcer ng mga ni Senator Usmeña. At saka ng okay, EPIRA. Ngayon, kaya ako pinapaliwanag kung paano nagsimula sila Jojo Boran sa power industry 3 generations ago. Iba sila.
Ang nangyari dito after Ramos, may mga Alcantara, yung mga Lopez and so on, they did not start with their own equipment. They bought over, supposed to have bought power plants of Napocor managed by Kapital. PISALM. So walang kapital, take over, Ngayon, ang talagang isang importanteng ma-refresh sa isip ng tao, nung nagsimula yung EPIRA, ang utang ng Napocor, mga 16 billion US dollars. 16 billion US dollars. Nakaraan ng 13 taon, salamat sa Diyos, yung utang na yon na dapat nabayaran because of privatization, imbis na lumiit, 18 billion dollars ngayon. 18 billion dollars. Yan yung reform. Yan ang deform. Hindi na reform di ba? Kailangan maliwanag na yung tinatawag na reform ng ating mga mambabatas, from 16 billion, naging 18 billion dollars. Anong klaseng reform yan? Precisely. Okay. Sino magbabayad yan? Samantalang, Taong bayan. taong bayan. At saka hindi pa nila nasisingil lahat. Gusto nila isingil sa universal charge. But that's another issue. In the meantime, yung Aboitiz, kung sino-sino nag-take over ng mga planta ng Napocor, kumikita siya, kabig siya ng kabig, tayo naman bayad ng bayad. Now, kung ganyan kalaki ang kita, tulad ng paliwanag ni Jojo, 100 cooperatives plus the giants, Meralco and so on. 4 times ang kita, 5 times ang kita. Saan nila dinadala yung kapital at kulang pa tayo ng kuryente ngayon? Okay. That's the real issue sa crisis. Example na ito. Asset na ito ng gobyerno. Tayo ang may-ari. We identify, this is one power plant that he wanted to This explain. is only one power plant. Out Kasi, of 150. out of several power plants. Like how many? The 150 is, I have a list here. Statistics na naman yan. It is 400. All these power plants that that belongs to the government that Napocor. was assessed by COA at a value of something like 200 billion. 200 billion. Billion. Mga kababayan, pagka sinabi ni Jojo na ang may-ari, gobyerno, taong bayan yun, tayo yun. Tayo na muna Kaya dyan. pag hindi na gobyerno ang may-ari, ibig sabihin, naagaw sa taong bayan yung pag-aari. Nandun yung issue. Yun. Ang masakit, binayaran natin yon ng almost 400 billion pesos. 400 billion. Ito yung mga... Ano to, pesos, pesos. Pesos. Kasi ito yung mga IPPs na... Independent. Yung Pinirmahan ni Ramos. emergency powers noon, pinabili tayo, pumasok ang gobyerno sa isang kontrata sa mga pribado na, okay, maglagay kayo ng mga planta, okay, para ma-address yung kulang. Yung crisis. They invested about 400 billion pesos and we were to pay it in 10 years' time. 10 taong gamitin, bibilihin lahat ng gobyerno ang mga produkto ng mga Kuryente. planta na yan, kikitain nila, pagkatapos bayan na yung kapital nila, kumita pa sila, pagkatapos Ibabalik. ibigay sa gobyerno. Ibabalik Para sa naman gobyerno. ang gobyerno ang may-ari. Ito yung Independent Power Power Producers, Producers. IPP. At saka IPP. yung isang Okay. provision na importante, yung take or pay. Yes, okay. In other words, kinontrata Gagamitin o hindi, babayaran. Ang karamihan nito, hindi nagagamit. Kunti lang. Okay. Para mga bago pa ito, after 10 years, dapat ibigay na sa national power. Para national power gamitin, para hindi na mahal kasi hindi na binili. So, mura na. Kailan to nagawa, itong mga IPPs na to? Kailan They were constructed starting in the 1991, 92. 92, So, 23. after 10 years, dapat Napocor na yan. Oo. Nasa atin na ba yan? Oh, okay. When it was supposed to be turned over, Na 2001? 2001, gumawa sila ng batas na Yung EPIRA. Bago ma-turnover. Bago mo turnover. Sa madaling sabi, Jo, na-turnover ba o hindi? Na-turnover, pero nauna yung batas na hindi na pwede gamitin ng Ng national gobyerno. power. Anong i-implement? Yun dun pumasok yung PISAM. Yung Ah, implementation PISAM. ng Oh, EPIRA. PISAM, it was turned over to PISAM
And PISA was authorized to sell it because the law said Hindi lang authorized, mandated. mandated. Sa madaling sabi, sa halip na gamitin ng NAPOCOR yung IPP, yung Independent Power Producing Plants, Yes. para bumaba yung presyo Oo. dahil na dinugunan nila yung taong bayan, namuhunan ng 10 taon, 400 billion plus tubo, Kumita pa sila. tapos nahawakan na yung IPP, ibinenta naman. Ipinapabenta na naman. 400 billion. Hindi, yan. Magkano Ipapaliwanag. halaga ng... They appraise it at about 200 billion. Ulitin natin, ha? Sino nag-appraise niyan? COA. Commission on Audit. Summarize lang, ha? Para hindi mawala ang audience, Yes, no? yes. Gumastos tayong 400 billion. Oh. Inassess ng COA ng 200 billion. Ngayon, magkano binenta ng PISAL? Yun ang Okay. question ngayon. Binenta Yan ang na ba? pagbenta. Binenta na. Kailan binenta? Bininta na. Lahat. Lahat. Kailan? Over the years. Over the years. After 2001. After 2001, ang natira na lang ang mga hydroelectric power plant. Yun, sa Mindanao. Hindi, Okay. dun sa 200 billion na na-assess Nabenta. ng COA, nabenta lahat. Nabenta na. Magkano nabenta Yun. yung Ang halagang nabenta, 200 billion? To give you an example, one that we paid, one power plant, Para malinaw specific, anong bayan yan? Anong this power is plant? the Panay Power Plant Complex in Panay, together with the Bohol Power Plant Complex that binayaran ng taong bayan ng 19 billion pesos, bininta lang, believe it or not, for 200 million pesos. Can you imagine that? 19 billion, mga kababayan. Ang 1 billion, 1,000 milyon. Ngayon, yung ang halaga, 19 billion, ibinenta lang ng 200 million pesos. 200, wala pang kalahating bilyon. Wala pang... So, ang tumubo, yung nakabili nun, Oh. tumubo ng 18 billion, Oh. 0.8. Bali, 1%. Kung baga, bumili tayo ng siopaw, 100 piso, kung tayong gobyerno, binili natin 100 siopaw, 100 piso, yung nakabili nung huli, piso na lang. Sa dalawang planta lang yun. 2 plata lang yun. Sa kabuuan, nabenta na ba lahat? Lahat. So, Sino itong mga pisam na to? itong mga... May mga pangalan ba tayo? Well, pangalan PISAL, nito, ang eh. head ng PISAL ngayon is... nandito sa Ina-appoint yan. Hindi ko alam dokumento yan. ko. Oo nga. Nandito. At ang Hindi ko publiko. alam yan. Sino yung mga pisam na yan? Kasi Well, dapat malaman din ng taong bayan. pwede- Gusto ko malaman kung sino. Why? As a lawyer, taking it at face value, a crime has been committed. Well, sasabihin- Baga, plunder in reverse. Ang sasabihin kasi ng... Meron Sasabihin, na napailan ng kaso ng plunder. ang sasabihin kasi nitong mga head ng PISAL, kami taga-implement lang. Yung batas, we are covered by the law of EPIRA. Kasi sa ganyang paliwanag, ang makikita ng taong bayan ay hindi lang yung mga membro ng PISAM, hindi lang yung mga nakinabang, yung bumili, kundi pati na rin yung mga mambabatas na hinayaan na gawin itong sitwasyong ito. Kumbaga, yung emergency ginagawa nila, hindi natin ngayon malaman, sinadya nyo ba yan? Sadya talaga. O kapabayaan? Yun ang title mo. Either way, kung Liable sinadya mo sila. yan, criminal. That's why- Pagkapabayaan, criminal pa rin kasi plunder is a special law. That is the question I have been trying to ask Senator Osmeña, why he allowed it to happen. This happened because of your IPIRA law. And you are saying that IPIRA has nothing to do Meron with lang it. kayo ipapakita Are na you willing to have an official open debate with Senator Yes, Osmeña? yes. matagal na namin hinahamon. Matagal. In this, Ako na, in hinahamon this show yan. or Kamentong show? Oh. We will devote Because special episodes for I that. will bring all the records. Maybe we should have a one-on-one debate between Serge Osmeña and Jojo Bora. Yes. Are you willing to Yes. face him? Yes. You're not afraid? I'm not afraid. Even if your business might be affected by political pressure? Ito kasama sa EDSA 1 at EDSA 2. Answer. Yes, of course. Kalan. Why will you do that? Because I've done it already. I have, our business is a corporation. All right. Okay. Before you finish, we will Magbe-break na take ba? a break Yes. and hold your Horses. horses. We'll be back.